Nagawa tayo ng DIY underclamp. Panghanda ko ngayong Christmas, wala. Tapos bibili pa ako ng ganito. So mas maganda DIY na lang. Pasensya na mga boss at ngayon lang tayo nakapag-update kasi ngayon lang tayo pinagbigyan ng panahon maulan. So dahil nga sa problema ko yung kanyang awang-awang, yan o, yung mga gap. Dahil nga sa ginamit natin na mid clamp. Sa end clamp okay lang siya. Dito lang sa gitnaan. So hindi na ako bibili ng ganyan guys kasi nga wala akong kapera-pera ngayong Pasko. Sa mga inaanak ko, huwag kayong pupunta sa akin kasi wala akong bibigay sa inyo. Pugros yung dilasag. Kung bibili kasi ako ng ganyan, ang presyo niya ay almost nasa 90. Yung stainless na ganyan na 30 by 60. And yung stainless na ganyan ay nasa 200. So ilan pang kailangan nito? Nasa 32 pieces. Yun. Ganun nga. Ang presyo nun, kung susamahin natin sa doon muna sa isa sa 90. So, exact na lang natin ng 100. Nasa 3,000. Mahigit. So, kung yung stainless 200 ang isa, nasa ilan? Doble na lang natin. Ayan, nasa 3,000, 6,000. Sa ano lang yun, sa underclamp. Ginawa ko ay nag-DIY na lang ako. Siguro magagamit ko pa rin yung mga ganyang size. Magagamit ko pa rin yan. So ito, nag-DIY ako. Yan. So ito yung DIY ko. Ito ilalagay natin doon. DIY na underclamp. So ito, kapal compare sa mga aftermarket. Kasi nga, ano to yung flat bar na siguro nasa 3mm yung kapal. Yung aftermarket kasi manipis. So alam nyo ba guys, kahit na ganito kasimple to, ayan, underclamp lang siya pero napakahirap palang gawin. So ito yung ginawa kong bender. Then after nyan ay i-bend ko dito. So after ng bending, bubutasan natin siya. Then after na mabutas siya, i-welding ngayon dito yan. So hindi pwedeng pang welding natin ay stick welding kasi ngayon kanyang spatter pupunta dito sa nut, tornilyo. So kapag kumalsi dyan, dumikit, di mo na mapipihit yan. So ang ginamit ko ay eto, TIG. Ayan, TIG isa. So kahit sabihin natin na napakasimpleng technology niyan, napakahirap palang gawin. Ang daming proseso. Syempre sa mga factory, yung mga aftermarket, pinsanan niya mga yan. Ang ginagamit nila yung mga press na ganon. Tapos yung ginagamit nila dito na na tornilyo, yung rivet, bubutasin mo lang siya tapos inanat nilang ganon, hihigpit yung kanyang tornilyo. So sa akin, step by step, TIG.
So, kung ang gusto natin ay maganda, aray ko, parang may tumusok sa puwet ko. Wire pala yung pinagputulan ko. So, kung gusto natin ay tibay, kahit sabihin na natin makapal siya, yun nga lang kakain dito. Kailangan i-expose siya sa ulan. So, para sa akin, kung talagang gusto yung tibay, nagtitipid, huwag nyong gayahin to. Yan. Mas mapapagastos kayo kung sakali kasi kailangan nyo ng machine, welding machine. Gastos ko lang dito sa tingin ko ay nasa 1.5 kasi yung tornilyo. Yan. Yung cutting disc, kasi yung kuryente dito ay nakasupport naman yung ating solar panel sa grid support. So matipid nga, kaya lang hindi tatagal to sa tingin ko kasi baka lang baka lang na wala siyang coating, wala siyang galvanize. Ayan, dalawa kasi ang choices na meron sa aftermarket sa Shopee. Yung meron siyang galvanized at stainless. Syempre mas mahal yung stainless compare sa galvanized. Okay na rin, pagtiyagaan. Pag may bili tayo, di saka natin palitan. So next video ay saka na lang natin lalagay itong mga clamp na to kasi isasabay na natin yung paglalagay ng kanyang grounding. Ito kasi ay wala pa siyang ground wire. So kapag hawakan to at gumagana yung inverter, malamang ay meron. So for the safe na rin kasi nga kung sakaling kumikidlat or umuulan at nasagi mo yan, baka mamaya merong kuryente. Siguro sa ngayon meron kasi nga gumagana yung inverter. And for the safety, kapag kumidlat, edi merong safety siya. Sa bagay, wala din na makakaligtas pag kidlat